Ang lagim sa gubat. Sa maliit na baryo ng San Roque, lagi nang sinasabi ng matatanda, huwag nang lumabas sa gubat kapag lumulubog na ang araw. Nasa gubat daw ang tikbalang, isang nilalang na may katawan ng tao at ulo ng kabayo. Madalas nitong ginugulo ang mga nililigaw na naglalakbay, nilalaso ng kanilang isip hanggang sila'y mawala. Isang araw si Isabel, isang dalaga na taga Maynila, ay dumalaw sa kanyang lola sa baryo. Puno ng kuryosidad, pinagtawanan niya ang mga babala ng kanyang mga kamag-anak, kaya't isang hapon, bago tuluyan lumubog ang araw, nagpasya siyang maglakad papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Habang naglalakad si Isabel, naramdaman niya ang lamig na simoy ng hangin at unti-unting nananahimik ang paligid. Ang dating masayang tunog ng mga imon at kulisap ay napalitan ng nakakakalabot na katahimikan. Ang mga puno'y tila mahaba at gumugulong. Ang mga sangay mistulang mga braso na umaabot sa kanya. Biglang nakarinig siya ng mabagal na yabag, parang tunog ng mga kabayo. Lumakas ang kabog ng dibdib niya habang tumitingin siya sa likuran. Wala siyang makita, ngunit ramdam niyang may nagmamasid sa kanya. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad pero mas mabilis na. Habang binibilisan niya ang lakad, mas lalo lumalakas ang tunog ng mga yabag. Nakakabingi na parabang tinutugi siya ng isang bagay na hindi niya makita. Nang mapatingin siya sa harap, isang mataas na figura ang bumugad sa kanya. Isang tikbalang, matangkad, payat at may ulo ng kabayo. Namumula ang mga mata nito habang tinititigan siya ng diretso. Dahan-dahang lumapit ito. Ang mga paa nitong paurong tumatapak sa lupa ng marahan ngunit mabigat. Takot na takot si Isabel kaya't sinubukan niyang tumakbo. Ngunit kahit anong gawin niya, tila pa ikot-ikot siya sa isang lugar. Hindi siya makalayo. Ang tikbalang ay nasa likod pa rin niya. Tumatawa ng mababa at nakakatakot. Alam niyang nasa bitag na siya. Sa gitna ng kanyang takot, naalala ni Isabel ang sinabi ng kanyang lola. Makokontrol mo raw ang tikbalang kung makukuha mo ang isa sa mga kagintong buhok nito sa buntot o sa mani. Kapit sa patalim, naglakas loob siyang harapin ang nilalang habang palapit ito. Inabot niya ang kabayong buhok at isang iglap na hugot niya ang isang gintong hibla. Sumigaw ang tikbalang ng malakas. Nanginginig ang katawan nito bago tuluyang naglaho sa hangin. Iniwan si Isabel na nag-iisa sa gitna ng madilim na gubat. Pagod at takot, nahanap ni Isabel ang daan pa uwi. Hawak-hawak ang gintong buhok bilang patunay sa kakaibang karanasan. Hinding-hindi na niya makakalimutan. Mula noon, hindi na siya muling sumubok pumasok sa gubat kapag lumulubog na ang araw.